part. Tikiman time. First bite. Ito yung pinakamasarap na part dyan. What's up mga talentados? Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita-kita. At for today's video ay magluluto tayo ng simple langs. Dahil matagal na ang ating cravings nito, tayo ay magluluto ng bopis. Kaya simple langs. So, umpisahan natin sa paggigisa ng ating mga aromatics, bawang, luya, at sibuyas. Gisahin lang natin siyang maigi hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. At kapag humahalimuyak na ang ating aromatics, ay ilalagay naman natin ang ating baga. Bali halo-halo na yan, baga, puso, atay at saka bato ng baboy. Pero bago yon, ito muna ang mga nangyari. So syempre hugasan natin mabuti ang ating mga laman loob at maghiwa tayo ng ating panggisa. Bawang, sibuyas, hiwain lang natin ng maliliit. At syempre, luya. At hiwain din natin ang carrots ng maliliit. Ganon din yung labanos. At ngayon naman yung ating laman loob. Siyempre yung puso ng baboy. At katulad ng paghiwa natin sa ating carrots at labanos, ganon din ang gagawin natin dito sa mga laman loob. Ito yung bato. At yung baga. So pag binili nyo sa palengke to guys ay isang set na siya. At hindi sila nagbebenta ng spare parts. So set talaga siya. Ito naman yung atay. So ganun din, hiwain din natin siya ng maliliit. Katulad ng mga nauna. At syempre, huhugasan muna natin yan sa suka. Tapos, banlawan natin para siguradong tanggal yung lansa. So, hugasan natin siyang mabuti. Suka at asin ang ating pinanghugas na una. At hinugasan natin sa running water. Ganon din yung atay. So sineparate natin yung atay para yung atay ay sa huli na natin ilalagay. Ngayon naman ay pakukuluan natin yung baga, syempre sa suka din. Para siguradong walang amoy at walang lansa. So kapag natuyuan na yan, huhugasan ulit natin yan. Tsaka natin siya isasangkot siya. At ito na nga yun.
So sinigurado lang natin na malinis at walang amoy at walang lansa yung ating laman loob. Kaya natin siya hinuhugasan sa suka. So yan ay tutustahin lang natin dito. Gisa nating mabuti hanggang sa pumuputok-putok na yung ating laman loob. Kapag bara-bara ang pagluluto nito guys, medyo pangit yung amoy. Tsaka syempre yung lasa, may effect sa lasa yun. Medyo malansa at yung amoy ay hindi kanais-nais. So better hugasan muna sa suka, banlawan at pakuluan ulit sa suka at banlawan ulit bago natin siya isangkut siya. So this time ay sasabawan na natin siya. Naglagay ako ng atsuete sa tubig para pampakulay. Mas makulay, mas yummy. Kaya i-maximize natin yung kulay ng atsuete. At kaya na nga, hayaan natin siyang kumulo para lumambot. At timplahan natin ng patis at paminta. So halu-haluin lang natin siya. At hayaan natin siyang kumulo para lumambot. Takpan natin syempre. At ayan na nga, at medyo natutuyot na ang ating sabaw. Halu-haluin ulit natin. At naglagay nga pala ako ng pork cubes para ma-enhance yung lasa ng baboy. Dahil hindi tayo gumamit dito ng laman, kaya tayo naglagay ng pork cube. Continuous lang tayo sa paghalo para hindi siya dumikit sa ilalim, ano? And then lagay na natin yung carrots at yung labanos. So sa part na to, lagay na rin natin yung siling pula, red bell pepper, at yung siling maanghang, saka yung siling pansigang para may kick ng konting anghang. At sa mga ganitong dish ay mas masarap yung may anghang. Now, depende na sa level ng capability nyo kung gaano kaanghang ang gusto nyong lutuin. So, kayo na ang bahala kung gaano karaming sili ang inyong ilalagay. At haluin lang natin. At hayaan natin siyang mag-simmer. And this time ay ilalagay na natin yung ating atay. So yung atay ay ginisa lang natin kanina ng bahagya. Dahil kung ito'y isasama natin ng mas maaga ay titigas masyado yung atay. Kaya sa parting dulo na natin siya inilagay.
At hayaan natin siyang mag-simmer for another 10 minutes. And then, lagyan natin ng konting suka. Para kumagat yung asim sa ating niluluto. At hayaan lang natin ulit na kumuluyan hanggang sa mag-evaporate ang ating suka. At pipigaan pa natin yan ng kalamansi para mas ramdam natin ng konti yung asim. Pero konti lang na kalamansi. Yung sapat lang para mamatay yung lansa ng ating niluluto. At masarap talaga sa bopis yung maasim-asim. Tapos yung medyo natutuyo na yung kanyang sabaw. Kaya yan ay patutuyuan natin ng bahagya. At naglagay tayo ng dahon ng laurel. Pampabango. Siyempre mas nakakatakam pagka yung amoy pa lang ay alam mong masarap na. Kaya tayo naglalagay ng mga aromatics. At isa na nga dyan ang dahon ng laurel na nakakadagdag sa bango ng ating mga niluluto. Takpan ulit natin. At voila! Ito na yon. Siyempre, titikman natin kung sakto na ba ang ating timpla or kung tayo mag-a-adjust pa. At okay na nga ang ating bopis. Siyempre, titikman natin kung malambot na yung ating laman loob. At nag-reduce na nga ang ating sabaw at okay na ito. So, patayin na natin. Best part, tikiman time. Unang subo. Masarap naman. Try nyo din.